Mula sa latian ng kidlat, hindi mabilang na kidlat ang sumambulat, humahalo sa putik at tumutudla patungo sa abot tanaw. Isang higanteng kamay ang umangat mula sa putikan upang sunggaban si Lin Moyu. Ang higanteng kamay ay nababalutan ng kidlat, at ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Nag-vibrate ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu, at lalo pa siyang bumilis. Muling sumable ang higanteng kamay sa pangalawang pagkakataon, hindi nito nagawang mahuli si Lin Moyu. Pagkatapos, isang dambuhalang halimaw ang sumugod palabas. Ang anyo ng halimaw ay parang isang gorilya, mahigit 10 metro ang taas at napakalaki. Ang pinakapansin-pansin ay ang mga braso nito na sobrang haba at kayang hamaba pa lalo kapag umaatake, mas mahaba pa kaysa sa katawan nito. Huminto si Lin Moyu sa himpapawid matapos iwasan ang dalawang atake nito. Ang liwanag ng kidlat mula sa maliit na damo sa kanyang kamay ay mabilis na hamina, at ang kuryente ay tuluyang nawala sa isang iglap, naging isang ordinaryong tingnan na maliit na damo. Ang damong kidlat ay maaaring gamitin para gisingin ang Diyos ng kidlat, tama, kulang na lang ng susi, bahagyang ngumiti si Lin Moyu sa kanyang isipan. Itinago niya ang damong kidlat sa kanyang bulsa at tiningnan ang halimaw na lumabas mula sa latian. Teknik sa pagmamanman, na parang banayad na hangin, ang dumaan. Bakang nakidlat uri, pinunong antas impyerno, Thursday Lin CPDA NGUC, Lebel, 48 lakas, 60,000 liks, 40,000 espirito, 10,000 katatagan, 60,000 mga kakayahan, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC, Higanteng Palad, CTRUNG, Kidlat, Lidin, mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50%, pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Alam din niya ang mga pakpak ng kidlat? Bahagyang nagulat si Lin Moyu ngunit hindi na ito pinansin pa. Ang kabuoang attributes ng bakang nakidlat ay 170,000 lamang, mas mababa kaysa sa kalansay na mandirigmang berserker. Ngunit alam ni Lin Moyu na kung maglalaban ang isang kalansay na mandirigmang berserker laban dito, ang matatalo sa huli ay ang kalansay na mandirigmang berserker. Bilang isang pinunong antas impyerno, napakalakas ng life force, Sin Men LC, nito. Kahit na ang atake at depensa nito ay hindi kasing tindi ng kalansay na mandirigmang berserker, ang malakas na life force nito ay nagpapahintulot na tumagal ito ng mas matagal. Galit na tinitigan ng bakang nakidlat si Lin Moyu at umungol ng malakas. Sa gitna ng galit na ungol, isang pares ng pakpak ang lumitaw sa likod ng bakang nakidlat. Sa sumunod na segundo, sumugod ito pataas at agad na lumitaw sa tabi ni Lin Moyu. Ginamit nito ang higanteng palad, na may kasamang kidlat, upang ihampas pababa sa kanyang ulo. Bahagyang umuga ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu, at mabilis siyang umiwas. Bagaman sapat ang kanyang bal-araw ng buto upang protektahan siya mula sa pinsala, ayaw ni Lin Moyu na saluhin lamang ito. Hindi na siya kasing pasibo tulad ng dati na laging sumasalo ng atake. Si Lin Moyu ngayon ay naging mas aktibo at maliksi sa labanan. Habang umiiwas siya, nagsimula ng gumanti ang mga kalansay. Ang elementong pagsabog ng mga mago at ang matatalim na palaso ng mga banal na mamamana ay sunod-sunod na tumama sa bakang nakidlat. Itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri sumpa ng kahinaan. Kasabay nito, kumislap ang apoy sa kanyang palad baga ng kaluluwa sumigaw sa matinding sakit ang bakang nakidlat at nahulog mula sa himpapawid. Ang baga ng kaluluwa na ginamit ng buong lakas ay nagparamdam dito ng sakit na hindi maipagwawalang bahala. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa lupa ay nakatutok na dito at tumalon bago pa man ito bumagsak. Ang higanteng martilyo sa kanilang mga kamay ay nagliwanag ng pula at malakas na hamampas pababa. Ang mga mandirigma, mago, at mamamana ay nagtutulungan ng maayos. Ang tuloy-tuloy na mga atake ay nagpabagsak sa bakang nakidlat, na naguluhan. Kapag ang leyon ng mga patay ay kumilos, ito ay napakalakas. Ang tatlong uri ng hukbo ay nagtutulungan ng mahusay, ang kalansay na mandirigmang berserker ang responsable sa pag-atake at pagpigil, habang ang mga mago at mamamana sa likuran ay nagbibigay ng suporta at tuloy-tuloy na pinsala.
Sa ganitong koordinasyon, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng malaki. Nasiyahan si Lin Moyu sa nakikita. Gayunpaman, ang pagharap sa iisang kalaban ay hindi pa lubusang nagpapakita ng kanilang potensyal. Kung isang grupo ng mga kaaway ang kanilang makakaharap, doon lamang lubusang maipapakita ang epekto ng tatlong hukbo. Ngunit laban sa isang grupo ng mga kaaway, ang kanyang pagsabog ng bangkay ang pinakamalakas niyang sandata. Matapos bumagsak sa lupa, hindi na makatakas ang bakang nakidlat. Ang walang tigil na mga atake ay dumurog dito. Sinubukan ng bakang nakidlat na tumakbo pabalik sa latian, ngunit niyakap ng mahigpit ng isang kalansay na mandirigmang berserker ang hita nito, na pumipigil dito sa pag-alis. Sumigaw sa sakit at pagkadismaya ang bakang nakidlat bago ito tuluyang bumagsak. Pinatay ang bakang nakidlat. Karanasan dagdag 220,000, nakuha, basag na kristal ng kidlat, 5 basag na piraso ay maaaring pagsamahin upang makabuo ng isang buong kristal ng kidlat. Alam ni Lin Moyu na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang paghamon sa isang piitan antas impyerno sa level 45 ay hindi mahirap. Ang limitasyon niya ay hindi ang hirap ng piitan, kundi ang level nito. Kung walang limitasyon, marahil ay pipiliin niya agad ang isang piitan na nasa level 50 o kahit 60. Mas mataas ang level ng piitan, mas maraming karanasan ang makukuha, at mas maganda ang mga kagamitang mahuhulog. Hindi gaanong interesado si Lin Moyu sa mga kagamitang nahuhulog, mas mahalaga sa kanya ang karanasan. Gusto niyang tumaas ang kanyang level ngayon. Napakalaki ng benepisyo ng pagtaas ng level para sa kanya. Sa bawat pagtaas ng level, ang kanyang leyo ng mga patay ay lumalakas ng husto, at anumang kagamitan ay magiging epektibo. Pagkalagpas sa latian ng kidlat, ang daan ay naging patag. Walang mga halimaw, walang kidlat na nagkukrusan. Lahat ay naging napakatahimik, na nagbigay kay Lin Moyu ng ilusyon na marahil ay napasok na siya sa ibang piitan. Nagpatuloy siya sa paglakad ng mahigit 100 kilometro. Isang kidlat ang lumitaw sa kanyang harapan. Isang manipis na kidlat ang nag-uugnay sa kalangitan at lupa. Sa itaas ay mga ulap ng kulog na kumikislap, sa ibaba ay isang higanting espada na may habang daan-daang metro. Ang higanting espada ay napapalibutan ng kidlat at nakatusok ng pabaliktad sa lupa, ang talam nito ay nakaturo pataas at konektado sa kidlat. Nang makita niya ito, nanginig ang buong katawan ni Lin Moyu. Isang kidlat ang sumambulat mula sa talam ng espada at tumama kay Lin Moyu. Agad na nagliwanag ng husto ang kanyang bal-araw ng buto, at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng pagharang. Mula nang sumailalim siya sa ikalawang pagbabago ng klase, ang bal-araw ng buto ay hindi pa nasis Ira. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ito ng mga bitak. Bahagyang nagulat si Lin Moyu, hindi dahil sa sobrang lakas ng atake ng kidlat, kundi dahil sa napakabilis na dalas ng pag-atake. Sa isang segundo, marahil ay mahigit 1,000 atake ang tumatama. Ang tunog lamang ng mga pagtama ay nakakabingi. Agad niyang dinagdagan ang sarili ng isa pang patong ng bal-araw ng buto. Patuloy na tumama ang kidlat. Sa loob lamang ng ilang segundo, muling nagkaroon ng pinsala ang bal-araw ng buto. Nag-isip si Lin Moyu at tinitigan ang higanting espada. Patuloy niyang dinadagdagan ang bal-araw ng buto habang humahakbang pasulong. Habang naglalakad, sinubukan niyang baguhin ang direksyon, at ang kuryente ay sumunod din, tila nakalok sa kanya. Gaano man kabilis si Lin Moyu, hindi niya kayang malampasan ang bilis ng kidlat. Kaya niya lamang tiisin ito, hindi niya ito maiiwasan. Ang bal-araw ng buto ay kailangang dagdagan bawat ilang segundo. Dahil hindi naman nauubos ang kanyang espiritu, wala itong gaanong epekto. Ang bilis talaga. Mabuti na lang hindi masyadong malakas ang atake, kung hindi, magiging mahirap ito. Bumilis pa si Lin Moyu, palapit ng palapit sa higanting espada. Ang pagbilis na ito ni Lin Moyu ay tila naging isang uri ng provokasyon. Biglang nanginig ang higanting espada, at ang kidlat ay biglang lumakas. Ang kuryenteng tumatama kay Lin Moyu ay biglang lumaki ng husto. Mas naging marahas ang tunog ng mga pagtama, at ang bilis ng pagkasira ng bal-araw ng buto ay bumilis din. Lumakas pa?
Dati mga 5 segundo bago kailangang dagdagan, ngayon 3 segundo na lang. Para kay Lin Moyu, wala itong gaanong pinagkaiba. Ang isang atake na hindi man lang kayang basagin ang balaraw ng buto ay walang silbi. Hindi pa rin ito pinansin ni Lin Moyu at nagpatuloy sa paglapit ng may katatagan. Hindi nagtagal, narating na niya ang paanan ng espada ng kidlat. Abot kamay na lamang niya ito. Ang espada ng kidlat ay napapalibutan ng makakapal na kuryente. Ang kidlat ay naging parang likidong umaagos sa katawan ng espada, dumadaloy sa lupa, puno ng bagsik at pamatay na aura. Tanging ang espada ng kidlat lamang ang nag-iisang nakatusok dito. Tiningnan ni Lin Moyu ang espada, at isang pakiramdam ng kalungkutan ang sumibol sa kanyang puso. Napakalungkot mo, mahinang sabi ni Lin Moyu. Ang kanyang maputi at malinis na palad ay tumagos sa agos ng kuryente na parang talon at hinawakan ng katawan ng espada. Agad na nawala ang lahat ng kuryente. Wala nang kidlat na umaatake kay Lin Moyu. Ang paligid ay naging tahimik. Sa sandaling ito, tanging ang paghinga ni Lin Moyu ang maririnig. Ilang segundo ang lumipas, isang malakas na kulog ang umalingawngaw sa himpapawid. Nakita ni Lin Moyu ang isang maringal na higanti, isang higanting nabuo mula sa kidlat. Winasiwas ng higanti ang isang mahabang espada, nagpapakawala ng sunod-sunod na nakakatakot na atake. Sa ilalim ng mga atake nito, sunod-sunod na mga dambuhalang halimaw ang naduraj at naglaho. Nararamdaman ni Lin Moyu ang bagsik ng mga atake, lahat ay nasa antas ng Diyos, CPTHN. Ito ang Diyos ng kidlat. Masasamang halimaw sa ilang. Malinaw na nakita ni Lin Moyu at nahulaan ang pagkakakilanlan ng higanti. Ito ang kasaysayang nakatala sa higanting espada. Ang Diyos ng kidlat ay minsang nakipaglaban sa mga Hongfu. Mukhang marami itong napatay na Hongfu. Sa ganitong pananaw, tila mas malakas pa siya kaysa kina Bai Yuan at ni An Guangsheng. Ngunit totoo nga ba? Hindi ito nararamdaman ni Lin Moyu. Si Nian Guangsheng marahil ay hindi pa alam ang paraan. Kung hindi, kaya rin niyang pumatay ng Hongfu. Sa larawang iginuhit ng kidlat, lumitaw ang isang nakakatakot na dambuhalang halimaw. Hari ng mga mailap na halimaw. Agad itong nakilala ni Lin Moyu. Ang hari ng mga mailap na halimaw ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Sina Bai Yuan at Nian Guangsheng ay agad na tumakas nang makita ito. Isang atake lamang nito ay nasugatan na si Meng Anwen. Kung gaano kalakas ang hari ng mga mailap na halimaw ay kitang-kita agad. Sinunggaban ng hari ng mga mailap na halimaw ang Diyos ng kidlat. Agad na nabasag ang imahe. Nanlamig ang buong katawan ni Lin Moyu. Patay na ang Diyos ng kidlat. Ganoon lang, pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw? Isang napakalakas na Diyos ay pinatay ng hari ng mga mailap na halimaw. Isang pakiramdam ng kawalan at kalungkutan ang damaloy mula sa katawan ng espada. Ang espadang ito na pag-aari ng Diyos ng kidlat ay tila may gustong ipahiwatig sa kanya. Mahinang nagsalita si Lin Moyu, alam kong napakalungkot mo. Marahil sa hinaharap, kung magkakaroon ng pagkakataon, gigisingan ko ang iyong Panginoon. Pagkasabi nito, ang higanting espada ay mabilis na lumiit, naging kasing laki lamang ng palad sa isang iglap, at tahimik na nahulog sa palad ni Lin Moyu. Espada ng Diyos ng kidlat, ang espada ng Diyos ng kidlat. Ang susi upang buksan ang palasyo ng Diyos ng kidlat. Sa wakas, nakuha ko na ang susi. Dahan-daang hinawakan ni Lin Moyu ang espada ng kidlat. Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang sinabi ko. Nararamdaman niya ang emosyon ng espada ng Diyos ng kidlat, isang pakiramdam ng kalungkutan na may halong pighati. Noong pumanaw ang kanyang lola at nang lumipat ang kanyang kapatid na babae sa akademya sa Xiaojing, naranasan din niya ang ganitong sitwasyon. Habang mas malungkot, mas ayaw mong magsalita, mas lalo kang nalulungkot, na parang napasok ka sa isang walang katapusang siklo. Kaya naman, malalim ang pakikiramay ni Lin Moyu. Roar! Isang ungol ng halimaw ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang kuryente sa himpapawid. Isang higanting agila na may sukat na mahigit 30 metro ang sumugod mula sa langit. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng kidlat, at ang aura nito ay pambihira.
Agile ang kidlat uri, pinunong antas impyerno level, 48 lakas, 60,000 liks, 60,000 espirito, 20,000 katatagan, 70,000 mga kakayahan, hampas ng kidlat, pagwasak, dagat ng kidlat mga katangian, pinsalang elementong kidlat bawas ng 50%, pisikal na pinsala bawas ng 50%, pinatibay na bilis, pinatibay na lakas ng buhay. Itinago ni Lin Moyo ang espada ng Diyos ng Kidlat. Nawala ang pakiramdam ng kalungkutan. Ngayon, may mga kaibigan siya, si Lao Shu, ang kanyang kapatid na babae wala na ang pakiramdam ng kalungkutan. Nakaalis na ako sa walang katapusang siklo. Bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Ang lehiyo ng mga patay ay lumitaw sa lupa. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ay bumuo ng porma sayon upang harangin ang Agile ang Kidlat. Kasabay nito, naglunsad din ng atake ang Agile ang Kidlat. Mula sa bibig nito, nagbuga ito ng isang bola ng kidlat na sumabog nang bumagsak sa lupa. Ang lugar sa loob ng 1,000 metrong radius ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang lehiyo ng mga patay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at inaatake ng kuryente. Ang lakas ng atake ay hindi maliit, ngunit kung nais nitong wasakin ang lehiyo ng mga patay, malayo pa ito. Ang bagay na hindi kinatatakutan ng lehiyo ng mga patay ni Lin Moyo noon pa man ay ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na pinsala. Ngayon, lalo na nilang hindi ito pinapansin. Sa walang humpay na paggagamot ng general na necromancer, ang mga sugat ay agad na gumagaling. Sabay-sabay na kumilos ang mga mago ng kalansay. Ang iba't ibang elemento ay sunod-sunod na sumabog sa katawan ng Agile ang Kidlat. Itinaas ng mga banal na mamamana ang kanilang mga pana, ang matatalim na palaso ay tumawid sa kalangitan at agad na naglaho. 1 segundo ang lumipas, malakas itong tumusok sa katawan ng Agile ang Kidlat. Parehong nakalak ang dalawang atakeng ito, kapag nakalak na, hindi ito maiiwasan. Walang tigil sa pagsigaw sa sakit ang Agile ang Kidlat. Ang mga pakpak nito ay marahas na pumapagaspas. Umugang ang kidlat. Libu-libong kidlat ang bumagsak mula sa langit at sunod-sunod na tumama sa lehiyo ng mga patay. Sumabog ang lupa, nagliparan ang mga bato. Malakas ang puwersa, ngunit wala pa rin itong magawa sa mga kalansay. Matapos ang ikalawang pagbabago ng klase, ang mga kalansay ay lumakas ng husto. Hanggang ngayon, hindi pa natutuklasan ni Lin Moyo kung nasaan ang pinakamataas na limitasyon ng kakayahan sa pakikipaglaban ng mga kalansay. Ang offense iba ng mga kalansay ay matindi, sunod-sunod at walang tigil. Sa huli, hindi na nakayanan ng Agile ang Kidlat. Sumigaw ito at mabilis na tumakas. Hindi ka makakatakas, mahinang sigaw ni Lin Moyo. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay kumislap, at lumipad siya. Paunang tala, ang nabinanggit sa simula ay tila isang tala mula sa user at hindi bahagi ng pangunahing teksto ng kwento, kaya hindi ito isasama sa mismong pagsasalin ng mga talata. Hinabol ni Lin Moyo ang Agile ang Kidlat, na nag-iiwan ng mga kislap at kidlat sa kanyang paglipad. Napakabilis ng Agile ang Kidlat, ang dambuhalang katawan nito ay humihila ng mahabang linya ng apoy. Kasing bilis ng Agile ang Kidlat si Lin Moyo, ngunit mas mabilis pa siya. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay papalapit ng papalapit. Nakita ni Lin Moyo ang patutunguhan ng Agile ang Kidlat, isang mataas na bundok na nababalutan ng liwanag ng kidlat, na tinatawag na bundok ng Agile ang Kidlat. Kahit na ito ay nasa antas bangungot o antas impyerno na hirap, ang mekanismo ng piitan ay halos magkapareho. Sa antas bangungot, kapag malubhang nasugatan ang boss na Agile ang Kidlat, tatakas din ito pabalik sa bundok ng Agile ang Kidlat. Sa loob ng bundok, mabilis itong makakabawi at magiging mas malakas kaysa dati. Kung nais makumpleto ang piitan, kailangan itong patayin ng 2 beses. Ang pangalawang beses ay mas mahirap kaysa sa una. Nasa harapan na ang bundok ng Agile ang Kidlat. Mabilis na lumapag ang Agile ang Kidlat sa tuktok ng bundok. Sa loob ng bundok, puno ng nakakatakot na kulog at kidlat. Malaking bilang ng kulog at kidlat ang bumagsak sa katawan nito. Ang aura nito ay mabilis na tumaas, at ang mga sugat nito ay gumagaling. Sumunod si Lin Moyo. Nagpakawala ng nakabibinging hiyaw ang Agile ang Kidlat.
Sa isang iglap, nagkagulo ang bundok ng Agile ang Kidlat. May kabuoang 30 maliliit na Agile ang Kidlat na may bahagyang mas maliit na katawan ang lumipad palabas mula sa bundok, dala ang malaking kuryente, at sumugod patungo kay Lin Moyu. Ito ay kaiba sa antas bangungot. Sa antas bangungot, pagkatapos bumalik ng boss sa bundok ng Agile ang Kidlat, walang lilito na maliliit na Agile ang Kidlat. Ang antas impyerno ay halatang mas mahirap talunin. Bukod sa pagharap sa boss, kailangan ding harapin ang mga maliliit na Agile ang Kidlat na ito. Para sa isang pangkat na lumulusob sa antas impyerno na may karaniwang bilang ng miyembro, ang 30 maliliit na Agile ang Kidlat na ito, kasama pa ang boss na malapit nang sumali muli sa laban, ay talagang nagpapataas ng husto sa hirap. Kailangan nilang tapusin ang 30 maliliit na Agile ang Kidlat bago bumalik ang boss. Ito ay nangangailangan ng mataas na lakas mula sa pangkat. Ngunit para kay Lin Moyu, ang dami ay hindi lamang walang kabuluhan, kundi mas marami, mas mabuti. Gamit ang mga pakpak ng kidlat, mabilis na lumipad si Lin Moyu sa himpapawid. Hinabol siya ng mga maliliit na Agile ang Kidlat, ngunit hindi nila siya maabyutan. Hinihintay niyang bumalik ang boss na Agile ang Kidlat. Ang tagal ng mga pakpak ng kidlat ay 1 minuto lamang, ngayon ay 40 segundo na lang ang natitira. Pagkalipas ng 30 segundo, isang nakabibinging hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa tuktok ng bundok ng Agile ang Kidlat. Pagkatapos, bumalik ang boss na Agile ang Kidlat sa larangan ng digmaan. Ang hininga nito ay mas malakas kaysa dati, tumaas ng 1 lebel ang antas nito, at tumaas din ang mga attribute nito. 35 segundo. Tinandaan ni Lin Moyu ang oras. Pagkatapos bumalik ng Agile ang Kidlat sa bundok, babalik ito sa labanan pagkatapos ng 35 segundo. Ngayong alam na niya ang oras, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng panahon. Nag-vibrate ang mga pakpak ng kidlat. Biglang bumilis si Lin Moyu. Umikot siya pabalik at direktang lumapag sa likod ng isang maliit na Agile ang Kidlat. Ang katawan ng maliit na Agile ang Kidlat ay mas maliit kumpara sa boss, ngunit ito ay 3 metro pa rin ang lapad, at kapag nakabuka ang mga pakpak, umaabot ito ng 10 metro sapat na para makatayo ang ilang tao. 5 kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw sa tabi ni Lin Moyu. Kumislap ang pulang liwanag kakayahang sumpa ng kahinaan. Biglang nagbago ang mundo para sa Agile ang Kidlat. Ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 15 beses, orihinal, 10x, ngunit sa konteksto ng corpse explosion mamaya na 1.75x 10, mas malamang na 15x ang intended total damage increase, at ang bilis ay bumaba ng 100 beses, ibig sabihin, napakabagal. Kahit ang Agile ang Kidlat na kilala sa bilis nito ay tuluyang bumagal ngayon. Sabay-sabay na ginamit ng 5 kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang kakayahan. Ang pulang liwanag sa kanilang mga martilyo ay sumidhi, at pagkatapos ay humampes pababa. Fap! Isang tunog ang narinig. Sumigaw sa matinding sakit ang maliit na Agile ang Kidlat na ito at namatay sa isang iglap. Nang mamatay ito, itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri kakayahang pagsabog ng bangkay. Pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase, bagaman hindi nagbago ang lebel ng kakayahang pagsabog ng bangkay, ang pagtaas mula sa kanyang talento ay tumaas mula 40 beses patungong 50 beses. Ang parehong lebel 6 na pagsabog ng bangkay ay nagkaroon ng pagbabago sa saklaw mula 240 metro patungong 300 metro. Ang pinsala batay sa buhay ng bangkay ay naging 175% mula 140%. Idagdag pa ang 10 beses, o 15x depende sa interpretasyon ng sumpa, na pagtaas ng pinsala mula sa sumpa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang nakakatakot na enerhiya ang humagupit sa kalangitan. Lahat ng maliliit na Agile ang Kidlat ay sabay-sabay na napatay sa isang iglap. Maging ang boss ay muling malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, 5 segundo na lamang ang natitira sa mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu. Nakatayo si Lin Moyu sa gitna ng pagsabog, ang kanyang mga pakpak ay nakabuka na parang isang demonyong Diyos. Kasabay nito, patuloy siyang naglunsad ng mga atake. 3 beses bawat segundo siyang nagpapakawala ng kakayahan ito ang sukdulang bilis ng paggamit ng kakayahan ni Lin Moyu sa kasalukuyan.
Gayunpaman, noong nagsasanay siya sa banal na tore ng Sia, natutunan niya ang isang pamamaraan mula sa isang propesyonal na assassin type. Ang kaliwat kanang kamay ay maaaring sabay na gumamit ng mga kakayahan na may pagitan lamang ng isang segundo. Ito ay nagpapataas ng husto sa bilis ng paggamit ng kakayahan. Sa ganitong estado, maaari siyang gumamit ng 5 kakayahan bawat segundo. Bago pa man bumagsak ang mga bangkay ng maliliit na Agile ang kidlat, mahigit 10 beses ng sunod-sunod na pinasabog ni Lin Moyu ang mga ito. Sa malalakas na pagsabog, nayanig ang bundok ng kidlat, at ang liwanag ng kidlat ay tinangay palayo. Bumagsak ang boss na Agile ang kidlat na may kasamang malungkot na hiyaw, at sa pagkakataong ito, hindi na ito muling makatayo. Pinatay ang Agile ang kidlat. Karanasan dagdag 49 na milyon, tandaan, 49 na milyon ay napakalaki kumpara sa naunang 220k, maaaring typo sa orihinal o talagang ganito kalaki ang bigay ng final boss. Nakuha, bal-araw na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng kidlat X4. Mahabang espadang kidlat armas, antas platinum lahat ng attributes dagdag 1200 kakayahan ng swordsman dagdag 60% kakayahan, hampas ng kidlat nagdudulot ng pinsala katumbas ng 100% ng sariling lakas sa kaaway, kasama ang pinsalang elementong kidlat na katumbas ng 100% ng sariling lakas. May posibilidad na magdulot ng paralysis sa kaaway sa loob ng 5 segundo. Cooldown, 1 minuto. Bal-araw na kidlat bal-araw, antas platinum lahat ng attributes dagdag 800 pinsalang elementong kidlat bawas ng 20% ang mga attribute ng mahabang espadang kidlat ay pangkaraniwan lamang, maituturing na basic sa mga armas na antas platinum, ngunit ang kasama nitong kakayahan ay medyo maganda. Mayroon din itong kaunting halaga. Ang bal-araw na kidlat ay sobrang ordinaryo at walang espesyal. Sa kabilang banda, ang dami ng basag na kristal ng kidlat ang bahagyang nagpagulat kay Lin Moyu. 4 na piraso sa isang bagsak hindi ito kakaunti. Kasama ang piraso na nakuha mula sa bakang na kidlat sa latian ng kidlat, saktong makakabuo na siya ng isang kristal ng kidlat. Ang paglalakbay sa piitan na ito ay nagbunga ng malaki. Hindi lamang siya nakakuha ng kakayahang mga pakpak ng kidlat ng hindi inaasahan, kundi natuklasan din niya ang isang napakalihim na bagay, nalaman niya ang dahilan ng pagkamatay ng Diyos ng kidlat ang hari ng mga mailap na halimaw. Isang nakakatakot na halimaw na kayang pumatay maging ng Diyos ng kidlat. Hindi maiwasan ni Lin Moyu na ikumpara ang hari ng mga mailap na halimaw sa nilalang na iyon sa walang hanggang larangan ng labanan. Natuklasan niyang wala siyang makuhang sagot. Pareho silang napakalakas, lampas sa kanyang pangunawa. Muling tiningnan ni Lin Moyu ang bundok ng kidlat upang maghanap pa. Matapos makumpirma na wala siyang nakaligtaan, lumabas siya ng piitan. Sa labas ng piitan, nakaalis na ang mga nakatatanda mula sa maharlikang pamilya. Tanging sina Dongfang Zhao at Dongfang Yi na lamang ang naroon. Si Dongfang Yi ang hari, pinuno ng bansa, kaya natural na kilala siya ni Lin Moyu. Pagbati po, hari, unang bumati si Lin Moyu kay Dongfang Yi. Ngumiti si Dongfang Yi. Si General Lin ay tunay ngang bata pa. Kamakailan lamang, palagi kong naririnig ang mga alamat tungkol kay General Lin. Tunay ngang bata at may talento. Bahagyang ngumiti si Lin Moyu. Masyado po kayong mapagpuri, hari. Sabi ni Dongfang Yi, sa ngalan ng maharlikang pamilya, humihingi ako ng paumanhin kay General Lin tungkol sa nangyari kay Dongfang Chun dati. Kung may kailangan si General Lin, sabihin lamang ng direkta kay Zhao. Kung nasa abot ng kakayahan ng maharlikang pamilya, tiyak na papayag ako. Ito ay maituturing na isang pangako. Si Dongfang Yi ay hindi lamang hari, kundi isa ring ekspertong antas Diyos. Kaya alam ni Lin Moyu kung gaano kabigat ang kanyang pangako. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang tungkol kay Dongfang Chun. Bukod dito, may utang na loob pa siya kay Dongfang Li noon. Salamat po, hari. Kung may bagay na maitutulong ako, sabihin lamang po ninyo. Malakas na tumawa si Dongfang Yi. Sige, ang aming maharlikang pamilya ang magiging pinakamatalik na kaibigan ni General Lin. Kayong mga kabataan, mag-usap na kayo. Ako, ang matandang ito, ay hindi na manggugulo pa rito.
Nakuha na ni Dong Fangyi ang sagot na nais niya. Bagaman isang pangungusap lamang, sapat na iyon. Nag-imbestiga siya tungkol kay Lin Moyu. Alam niya na sa estilo ng pagtatrabaho ni Lin Moyu, basta't sinabi niya ito, tiyak na gagawin niya. Hanggat mapapanatili ang magandang relasyon kay Lin Moyu, iyon na ang pinakamagandang resulta. Pagkaalis ni Dong Fangyi, agad na naging masigla si Dong Fangjiao. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata, bahagyang bumuka ang kanyang mapupulang labi, at sabik na nagtanong tungkol sa piitan. Pangunahin niyang gustong malaman ang ilang pagbabago sa antas impyerno. Ikinwento ni Lin Moyu ang mga pagbabago, tulad ng paglitaw ng maliliit na agila. Isa-isang itinala ni Dong Fangjiao ang mga ito. Kapag ang pangkat ng kanilang maharlikang pamilya ang lulusob sa piitan, mas magiging maayos ang lahat. Sabi ni Dong Fangjiao, kung gayon, hihintayin naming matapos kang mag-farm bago pumasok ang pangkat namin. Sabi ni Lin Moyu, maaari na kayong pumasok ngayon. Hindi nyo na kailangang intindihin ako. Ha, nagulat si Dong Fangjiao. Bakit biglang nagbago? Akala niya ay magfa-farm pa si Lin Moyu ng mas matagal. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Moyu, naramdaman niyang ang mga sinabi nito kanina ay marahil isang uri lamang ng pagsubok. Gusto lamang subukan ng kanyang katapatan? O sa madaling salita, talagang tinandaan ni Lin Moyu ang utang na loob kay Dong Fangli. Ano man ang dahilan, ngayong sinabi na ito ni Lin Moyu, maaari na siyang magbuo ng pangkat. Ang mga pangkat na lulusob sa piitan ng maharlikang pamilya ay matagal ng handa at naghihintay lamang ng utos. Kailangan lamang niyang magbigay ng utos, at agad silang makakapasok sa piitan. Nakuha na ni Lin Moyu ang kailangan niya, kaya natural na wala ng limitasyon. Muling nagtanong si Dong Fangjiao, talaga bang maaari na kaming pumasok sa piitan? Oo, tumango si Lin Moyu. Pagkasabi nito, kinuha niya ang balumbo ng pag-reset ng cooldown, ni-reset ang cooldown ng piitan, at muling pumasok dito. Napairap si Dong Fangjiao at agad na ginamit ang kanyang communication device upang magbigay ng bagong utos. Maya-maya lamang, isang pangkat ng 12 tao ang tumakbo palapit. Matapos basahin ang mga tala tungkol sa piitan na isinulat ni Dong Fangjiao, ipinadala sila sa loob ng piitan. Pagkatapos, ang ikalawang pangkat, ikatlong pangkat, ay sunod-sunod na dumating. Malinaw na makikita ang lakas ng maharlikang pamilya. Nakuha na niya ang damong kidlat at ang espada ng Diyos ng Kidlat. Maging ang mga kristal ng kidlat, o mga fragment nito, ay nakuha na niya. Hindi na kailangang limitahan ni Lin Moyu ang maharlikang pamilya sa pag-farm sa piitan. Ang piitan ay laging nariyan, gaano man karaming pangkat ang pumasok para mag-farm, mananatili itong ganoon. Ngayon, nagfa-farm siya sa piitan sa pangalawang pagkakataon para sa mga kristal ng elemento, at ang pangkat ng maharlikang pamilya ay para din sa mga kristal ng elemento. Pagpasok sa piitan, agad na ginamit ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat at sumugod sa lambak sa pinakamabilis na paraan. Bagaman hindi kakaunti ang mga halimaw sa labas ng lambak, masyado silang kalat, kaya hindi epektibo ang pagpatay sa kanila. Ang mga piitan ng elemento ay hindi ang pinakamagandang uri ng piitan para sa pagpapalibel. Mas mabuting tapusin na niya ito agad, makuha ang sapat na basag na kristal, at maghanap ng mas angkop na piitan para magpalibel. Dala ang mga kislap at kidlat, pinaikli ng mga pakpak ng kidlat ang distansya. Sa isang iglap, nalagpasan na niya ang lambak at dumiretso sa latian ng kidlat. Sa gitna ng latian, sa pinakamalaking lugar ng litrak, wala na ang maliit na damong kidlat. Tumalon palabas ang bakang na kidlat, at ang sumalubong dito ay ang leiyon ng mga patay. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay matagal nang naghihintay sa pampang. Nang lumitaw ang bakang na kidlat, agad silang umatake ng sabay-sabay. Ang bakang nakidlat na kalalabas lamang mula sa latian ay nakagawa lamang ng ilang simbolikong pagganti bago agad na naging isang bangkay. Bukod sa isang basag na kristal ng kidlat, wala itong ibang ibinigay. Naramdaman ni Lin Moyu na sa lahat ng mga pinuno sa piitan ng antas impyerno, ang bakang nakidlat marahil ang pinakamahirap, walang kwenta ang lot.
Tinawid ng Leiyo ng mga patay ang latian at nagpatuloy patungo sa bundok ng Agil ang Kidlat. Ang lugar kung saan naroon dati ang espada ng Diyos ng Kidlat sa gitna ng daan ay nawala na. Sa dating kinalalagyan ng espada ng Diyos ng Kidlat, walang tigil na makakapal na kidlat ang bumabagsak, humaharang sa daan patungo sa bundok ng Agil ang Kidlat. Nang dumating si Lin Moyu, habang nasa mga 1,000 metro pa ang layo, may mga kidlat nang tumatama sa kanya. Ngunit dahil wala na ang espada ng Diyos ng Kidlat, ang lakas ng kidlat ay nabawasan ng husto. Hindi man lang nito kayang basagin ang balaraw ng buto. Ang mga atake sa antas na ito ay tuluyan ng binaliwala ni Lin Moyu. Kahit na, naroon pa ang espada ng Diyos ng Kidlat, madali itong nakaya ni Lin Moyu, paano pa kaya ngayon? Kung ibang pangkat ng mga profesional ang narito, marahil ang mga kidlat dito ay isa pa ring mahirap na pagsubok. Humarap sa makakapal na atake ng kidlat, tinahak ito ni Lin Moyu, at natano na niya ang bundok ng Agil ang Kidlat. Isang matinis na hiyaw ng agila ang umalingaw-ngaw. Ang Agil ang Kidlat na may malaking katawan, kasama ang hangin at kidlat, ay sumugod pababa mula sa langit. Nagbuga ito ng isang bola ng kulog. Dahil dito, ang lugar kung saan nakatayo si Lin Moyu ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at hindi gumagalaw. Kakayahang sumpa ng kahinaan. Isang pulang liwanag ang pumuno sa langit. Ang bilis ng Agil ang Kidlat ay bumaba ng husto. Sabay-sabay na itinaas ng mga banal na mamamana ng kalansay ang kanilang mga pana at nagpakawala ng mga palaso. Ang mga palaso ng liwanag ay kumislap, bamutas sa kalawakan, at agad na tumusok sa katawan ng Agil ang Kidlat. Sa isang iglap, libu-libong matatalim na palaso ang nakatusok sa katawan ng Agil ang Kidlat, at ito ay naging parang isang tunay na parkupino. Pagkatapos, ang katawan nito ay sumabog na parang paputok. Ang elementong pagsabog ng mga mago ng kalansay ay nagdala ng 7 kulay na liwanag, iba't ibang kulay, napakaliwanag. Ang pinsala mula sa sumpa ay tumaas ng 15 beses. Ang pinsala ay napakalaki na mahirap isipin. Ito ang boss ng piitan ng antas impyerno, kasama pa ang katangian ng pinatibay na lakas ng buhay, kaya ang buhay nito ay napakalakas. Ngunit sa harap ng matinding offense iba ng Leiyo ng mga patay, hindi pa rin ito nakayanan. 2 bugso lamang ng atake ang nagdulot dito ng malubhang pinsala. Sumigaw ang Agil ang Kidlat at mabilis na umikot, lumipad pabalik sa bundok ng Agil ang Kidlat. Kailangan itong bumalik upang magpagaling. Napasok sa mundo ng pagkabulok, mabilis na umikot ang Agil ang Kidlat upang lumipad pabalik sa bundok ng Agil ang Kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinundan ni Lin Moyu. Ginamit niya ang kanyang mga pakpak ng kidlat at naabutan ng Agil ang Kidlat sa halos isang iglap. Dahil sa epekto ng sumpa, ang bilis ng Agil ang Kidlat ay hindi makasabay kay Lin Moyu. Lumapag si Lin Moyu sa likod nito. Halos 100 kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw. Ang kanilang mga martilyo ay nagliliwanag ng pula habang ginagamit ang kakayahang mabangis na pambobomba. Nagdudulot ito ng pinsala katumbas ng 500% ng sariling lakas sa target. Ang cooldown ay 10 minuto. Sa 3 uri ng kalansay sa Leiyo ng mga patay, kung pag-uusapan ang biglaang lakas ng pagsabog, ang kalansay na mandirigmang berserker ang nangunguna. Sa isang hampas lamang, bumagsak ang Agil ang Kidlat mula sa langit. Pinatay ang Agil ang Kidlat. Karanasan dagdag 4,900,000. Nakuha, punyal na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng Kidlat X2. Punyal na kidlat sandatang antas platinum lahat ng katangian dagdag 1200 mga kakayahang pang-asesino dagdag 60% kakayahan, saksak ng kidlat, nagdudulot ng pinsalang elementong kidlat katumbas ng sariling lakas ng kalaban. Bawat 3 segundo, lumilikha ng epekto ng pagkaparalisa sa loob ng 30 segundo. Cooldown, 5 minuto. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Sa pagkakataong ito, 2 piraso lamang ng basag na kristal ng kidlat ang nahulog, kalahati lang ng nakuha niya dati. Bukod dito, isang item lang ang nahulog. May kaunting pagtataka sa mga mata ni Lin Moyu.
Dahil ba masyado ko siyang mabilis na napatay? Karaniwan, ang Ajal ang Kidlat ay babalik muna sa bundok ng Ajal ang Kidlat upang magpagaling bago mamatay. Kailangan niyang talunin ito ng 2 beses para tunay na malampasan ang yugto. Ngunit ngayon, hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Ajal ang Kidlat na bumalik para magpagaling, kaya nabawasan din ang mga gantimpalang nakuha. Bukod sa posibilidad na ito, maaari ring sabihin na ang mga item na nahuhulog mula sa Ajal ang Kidlat ay random, maaaring 2 hanggang 4 na piraso. Nag-isip sandali si Lin Moyu at umalis sa piitan. Matapos gamitin ang cooldown reset, pumasok siyang muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya agad pinatay ang Ajal ang Kidlat, hinayaan niya itong bumalik para magpagaling bago niya ito pinatay sa ikalawang pagkakataon. Tulad ng inaasahan, mas maraming item ang nahulog ngayon. Ang basag na kristal ng Kidlat ay naging 4 na piraso. Mukhang hindi nga pwedeng masyadong mabilis. Paulit-ulit niya itong ginawa ng ilang beses pa. Hanggat sinusunod niya ang mekanismo ng piitan, ang Ajal ang Kidlat ay palaging maghuhulog ng 4 na basag na kristal ng elemento. Matapos ang isang ikot, makakakuha siya ng isang buong kristal ng Kidlat. Kasama ang pag-upgrade ng piitan, natapos niya ito ng 6 na beses sa loob lamang ng maikling 2 oras. Bamantong hininga si Lin Moyu habang tinitingnan ang 2 bato ng Diyos ng elemento sa kanyang kamay. Sa wakas, napagsama-sama na niya ang mga kristal mula sa 5 dakilang piitan ng elemento dito. Hindi lang iyon, nagsama rin siya ng iba pang mga kristal ng elemento. Bato ng Diyos ng elemento, pinagsama-samang liwanag, kadiliman, hangin, kuryente. Maaaring magpataas ng 30% tsansa na magtagumpay sa pag-angat ng klase kapag ginamit sa ikatlong pagbabago ng klase. Ang 2 bato ng Diyos ng elemento ay bahagyang magkaiba. Kulang sila ng elemento ng lason, kaya medyo iba ang epekto. Hindi ko alam kung kailan ulit lilito ang dakilang dragon na lupa. Kung magkakaroon ng pagkakataon, makakakuha pa sana ako ng isang kristal ng matinding lason, o kaya'y maghanap ng ibang boss na naghuhulog nito, naisip ni Lin Moyu. Ang ganitong bagay ay swertihan lang. Matapos itago ang bato ng Diyos ng elemento, umalis si Lin Moyu sa piitan. Sapat na ang kanyang naipon. Ngayon, mayroon siyang 4 na kristal ng Kidlat. Bukod dito, mayroon pa siyang sobrang kristal ng apoy, kristal ng lupa, kristal ng liwanag, kristal ng tubig, at kristal ng buhawi. Kung gugustuhin niya, makakagawa siya ng bagong bato ng Diyos ng elemento anumang oras. Sa loob ng palasyo ng imperyo, magkasabay na naglalakad sina Dong Fangjiao at Lin Moyu. Dinala ni Dong Fangjiao si Lin Moyu sa pormasayo ng teleportasyon na saksihan niya mismo kung paano natapos ni Lin Moyu ang piitan para sa pag-angat ng lebel sa loob lamang ng wala pang 2 oras. Bukod dito, inulit-ulit pa niya ito ng 6 na beses at nakakuha ng maraming kristal ng elemento. Nagtanong si Dong Fangjiao, saan ka susunod na pupunta? Nag-isip sandali si Lin Moyu. Siguro mananatili muna ako sa bulwagan ng piitan ng ilang panahon. Naiintindihan ni Dong Fangjiao ang iniisip ni Lin Moyu. Sa lakas ng iyong klase, hanggat tumataas ang level mo, magiging napakatindi ng kakayahan mong lumaban. Katatapos lang ni Lin Moyu ng kanyang ikalawang pagbabago ng klase, ngunit nararamdaman na ni Dong Fangjiao na kayanan niyang makipagsabayan sa maraming nasa tuktok na propesyonal na nasa level 70. Kapag umabot si Lin Moyu sa level 50 o kahit 60 at natutunan ang mga bagong kakayahan, malamang ay mas lalakas pa siya. Ang paghamon sa mas mataas na level ay walang kahirap-hirap para sa kanya. Naglakad silang 2 papunta sa pormasayo ng teleportasyon. Nakangiting sinabi ni Dong Fangjiao, kung kakailanganin ko ulit ang tulong mo, paano kita makokontak? Nag-isip sandali si Lin Moyu. Itinaas niya ang kanyang pulso at idinagdag ang isa't isa bilang kaibigan sa kanilang mga komunikador. Sa ganitong paraan, hanggat wala siya sa larangan ng pinagmulan o sa walang hanggang larangan, makokontak siya ni Dong Fangjiao. Kahit nasa loob siya ng piitan, maaaring mag-iwan ng mensahe si Dong Fangjiao, at matatanggap niya ito pagkatapos niyang lumabas. Sa panahong iyon, huwag kang tatanggi ha? Masiglang ngumiti si Dong Fangjiao. May utang na loob pa si Lin Moyu kay Dong Fangli, kaya natural na hindi siya tatanggi.
Kung kaya kong tumulong, tiyak na tutulong ako. Hindi nila namamalayan, bahagyang gumanda ang relasyon nilang dalawa. Mula sa purong transaksyonal na relasyon, naging magkaibigan sila. Matapos marinig ang sagot ni Lin Moyu, mas lalong sumaya ang ngiti ni Dong Fangjiao. Pinaandar ni Dong Fangjiao ang pormasayo ng teleportasyon. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng sunod-sunod na mga selyo. Pagkatapos, sabay silang naglaho sa pormasayo ng teleportasyon. Ang imahe habang nagte-teleport ay puno ng kulay. Biglang nakaramdam ng kaba si Lin Moyu. Maya-maya lang, naramdaman din ni Dong Fangjiao na may mali. Agad na nanigas ang buong katawan niya. Tumingin siya kay Lin Moyu at nakita ang pag-iingat sa mga mata nito. Mula sa loob ng palasyo hanggang sa labas, ang teleportasyon ay dapat tumagal lamang ng 2 segundo. Ngunit sila ay nag-teleport ng 5 minuto bago lumapag. Sa bilis ng pormasayo ng teleportasyon, ang ganito kahabang oras ng paglalakbay ay nangangahulugang nalagpasan na nila ang teritoryo ng imperyo ng banal na Siya. Isang malamig na hangin na may amoy ng pagkabulok ang sumalubong sa kanilang mga ilong. Agad na natarante si Dong Fangjiao at sumigaw sa gulat, mundo ng pagkabulok. Bakit tayo napunta sa mundo ng pagkabulok? Nakita rin ni Lin Moyu ang isang nabubulok na bangkay na tumatakbo papalapit sa kanila. Itinurong niya ang kanyang daliri, at biglang lumitaw ang puting liwanag pangil ng buto. 2,000 mapuputing pangil ang lumipad at dinurog ang nabubulok na bangkay na sumusugod. Ang katawan nitong sira-sira na ay tuluyang sumabog doon mismo. Mahinahon na nagtanong si Lin Moyu, paano tayo napunta rito? Halatang natataranta si Dong Fangjiao sa sandaling ito. Hindi ko rin alam. Bahagyang umubo si Lin Moyu. Huwag kang mataranta. Mag-isip kang mabuti. Una, sabihin mo sa akin, anong klaseng lugar ang mundo ng pagkabulok? Nandito na rin lang sila, hindi na kailangang isipin kung paano sila napunta rito. Ang unang kailangang gawin ay alamin kung ano talaga ang mundo ng pagkabulok. 2 pang nabubulok na bangkay ang sumugod, mas mabilis kaysa sa nauna. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Lin Moyu. Ang mga nabubulok na bangkay na sumusugod ay may anyong malapit sa tao. Ang buong katawan nila ay bulok na at halos hindi na makilala, puno ng mga butas. Kung ordinaryong tao ito, matagal nang patay. Ngunit hindi sila namamatay, at sumusugod pa sila na may kasamang paos na ungol, mabilis ang kilos. Muling ginamit ang pangil ng buto, pinasabog ang 2 nabubulok na bangkay. Ngunit hindi pa rin sila namatay. Kahit ulo na lang ang natira, naroon pa rin sila, nakabuka ang bibig at walang tigil na umuungol. Napakabaho ng amoy ng pagkabulok. Kumunat ang noo ni Lin Moyu at tumingin kay Dong Fangjiao. Dali-daling sinabi ni Dong Fangjiao, ito ang mundo ng pagkabulok. Hindi ko alam kung bakit tayo napunta rito. Pinutol siya ni Lin Moyu. Alam kong ito ang mundo ng pagkabulok. Kumalma ka at magpaliwanag ng maayos. Sinubukang kumalma ni Dong Fangjiao, ngunit ang nanginginig niyang katawan ay nagpapakita ng kanyang kaba. Binaliwala niya ang mabahong amoy at huminga ng malalim. Ang mundo ng pagkabulok ay isang sinaunang maliit na mundo. Matagal na panahon na ang nakalipas, isang malagim na digmaan ang sumiklab dito. Nawasak ng digmaan ang mundong ito. Noong panahong iyon, may gumamit ng isang nakakatakot na kakayahan dito. Ang kakayahang ito ang nagpabago sa buong mundo. Lahat ng nabubuhay sa mundong iyon noon ay naging nabubulok na bangkay. Tama na, mahinang sigaw ni Lin Moyu, muling pinuputol si Dong Fangjiao. Hindi ko tinatanong ang pinagmulan ng mundo ng pagkabulok. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang dapat nating bantayan dito. Anong mga panganib ang naririto? Natakot si Dong Fangjiao sa pagsigaw ni Lin Moyu at dali-daling sinabi, hindi ko alam. Hindi rin ako gaanong pamilyar sa mundo ng pagkabulok. Ang alam ko lang, hinding-hindi tayo dapat makagat ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, mahahawa rin tayo ng sakit at magiging nabubulok na bangkay. Sakto sa sandaling iyon, biglang kumulog sa himpapawid. Isang kidlat ang gumuhit sa kalupaan. Nagulat si Lin Moyu nang mapansin niyang kulay lila ang kidlat na iyon, at mayroon pa itong bahagyang maputing liwanag, napakakaiba. Pagkatapos, mga patak ng ulan ang nagsimulang bumagsak mula sa langit.
Ang tubig ulan, sa halip na hugasan ng amoy ng pagkabulok, ay lalo pa itong pinatindi. Isang puting liwanag ang kumislap. Biglang nagliwanag ang bal-araw ng buto. Hindi tama ang tubig na ito, nagulat si Lin Moyu. Ang maasim at mabahong tubig ulan ay may malakas na kakayahang tumunaw, hindi niya inaasahang mapapagana nito pati ang bal-araw ng buto. Narinig niya ang sigaw sa kanyang tabi. Tumama ang tubig ulan kay Dongfang Jiao, halatang nasaktan siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kamay ni Dongfang Jiao, itinaas niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo na parang payong upang salagin ang ulan. Nang tumama ang tubig ulan sa kalasag, umusok ito ng berdeng singaw. Natutunaw ang kalasag sa bilis na kitang-kita ng mata. Kabaleryo, KYC. Ito ang unang beses na napansin ni Lin Moyu ang klase ni Dongfang Jiao. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi rin ito kamukha. Hindi kabaleryo si Dongfang Jiao. Hindi ganoon ginagamit ang kalasag ng kabaleryo. Marami nang alam si Lin Moyu tungkol sa mga kabaleryo ngayon, nakakita na siya ng iba't ibang uri ng klase nito. Nag-isip siya sandali ngunit hindi pa rin niya matukoy ang katumbas na klase para kay Dongfang Jiao. Mabilis na natunaw ang kalasag, hindi ito makakatagal. Makikita ang pag-aalala at takot sa mukha ni Dongfang Jiao. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng imbitasyon sa grupo mula kay Lin Moyu. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri. Kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Dongfang Jiao, ang bal-araw ng buto ay nagliwanag, sinasangga ang mapaminsalang ulan. Salamat, nagpasalamat si Dongfang Jiao kay Lin Moyu. Kung hindi dahil kay Lin Moyu, malamang ay hindi niya makakayanan. Bagaman marami pa siyang kalasag sa kanyang imbakan, sino ang nakakaalam kung gaano katagal uulan ng ganito? Nagtanong si Lin Moyu, ano pa ang alam mo tungkol sa mundo ng pagkabulok? Sumagot si Dongfang Jiao, hindi sapat ang ranggo ko, hindi sapat ang lebel, limitado lang ang impormasyong alam ko. Tutal, napakadelikado ng mundo ng pagkabulok. Ang pag-alis dito ay malamang na napakahirap. Sinabi sa akin ni Ama noon na ang dahilan kung bakit ang aming pamilyang Dongfang ang naging pinuno ng imperyo ng banal na siya ay hindi dahil sa sobrang lakas namin, kundi dahil ang aming pamilya ang may tungkuling bantayan ang mundo ng pagkabulok. Bago pa man maitatag ang imperyo ng banal na siya, umiiral na ang mundo ng pagkabulok. Minsan, sinubukan ng mga nabubulok na bangkay mula rito na pumasok sa ating mundo ng mga tao. Noong panahong iyon, isang ninuno mula sa aming pamilyang Dongfang ang gumamit ng sarili niyang buhay para pigilan sila. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang bigyan ng sapat na oras ang sangkatauhan. Pagkatapos noon, naging responsibilidad na ng aming pamilyang Dongfang ang pagbabantay sa mundo ng pagkabulok. Nang maitatag ang imperyo ng banal na siya, ang aming pamilya ang naging pinuno ng bansa. Matapos makinig, inilabas ni Lin Moyu ang batong pang-teleporte sa kalaliman. Madilim ito at walang liwanag, hindi inaasahang nawalan ito ng bisa. May dalawang posibleng dahilan kung bakit nawalan ng bisa ang batong pang-teleporte sa kalaliman. Una, ang mundo ng pagkabulok ay napapalibutan ng napakalakas na hadlang o pormasayon na humaharang sa lahat ng gamit pang-teleporta. Pangalawa, ang mundo ng pagkabulok ay napakalayo mula sa kalaliman, lumalagpas sa limitasyon ng batong pang-teleporta. Tutal, limitado lamang ang enerhiya ng batong pang-teleporte sa kalaliman, at may limitasyon din ang distansyang kaya nito. Batay sa oras ng teleportasyon mula sa palasyo hanggang dito, parehong posible ang dalawang sitwasyon. Ang tubig ulan na may malakas na kakayahang tumunaw ay hinugasan ng kalupaan. Gayunpaman, ang tatlong nabubulok na bangkay na naduraj kanina ay hindi nasaktan kahit kaunti. Sa katunayan, nakita ni Lin Moyu na tila lumalago pa sila sa ilalim ng ulan. Ang tatlong ulo ay nakabuka ang bibig, iniinom ang mabahong tubig ulan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay unti-unting lumalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, tumubo na ang bagong bulok na laman sa ilalim ng kanilang mga leeg. Ang tanawing ito ay nakakakilabot. Muling sumigaw si Dongfang Jiao. Bilang isang babae, natural na matatakot siya sa ganitong tanawin. Umalis na kaya tayo rito? Tiningnan ni Dongfang Jiao ang nakakatakot na tanawin sa harap, nanginginig ang puso.
Umalis. Saan tayo pupunta? Aling direksyon? Tanong ni Lin Moyu. Ang paligid ay puno ng maitim at mabahong amoy, hindi niya alam kung saan ang tamang daan. Sabi ni Dongfang Jiao, pumunta. Tayo sa gitna. Naaalala ko na sa gitna ng mundo ng pagkabulok ay may isang lihim na lugar. Ang lihim na lugar na ito ay may porma sayo ng teleportasyon na maaaring magpabalik sa mundo ng mga tao. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Lin Moyu. Bahagyang nahiya si Dongfang Jiao. Medyo natakot kasi ako kanina, kaya nakalimutan ko. Hindi ito pinansin ni Lin Moyu at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, paano tayo makakarating sa gitna? Umiling si Dongfang Jiao. Hindi ko alam. Kung gayon, parang wala ring sinabi, naisip ni Lin Moyu. Hindi alam ang direksyon, hindi alam kung gaano kalaki ang mundo ng pagkabulok, mukhang hindi ito madaling hanapin. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi nagmadali si Lin Moyu na kumilos. Sa ngayon, medyo ligtas pa naman dito. Kailangan munang linawin ang lahat bago gumawa ng hakbang. Pag-isipan muna bago kumilos. Sa pagharap sa ganito kakaibang mundo, napakaingat ni Lin Moyu. Hindi kumilos si Lin Moyu. Lalo namang hindi nang ahas gumalaw si Dongfang Jiao.